Sa episode na ito, bumomotor tayo ulit papuntang Western Visayas mula dito sa Luzon. Manggagaling tayo sa Taytay Rizal, papuntang Capiz. Ayan, nakikita nyo yan. Welcome to Rojas City. So, pumapasok na tayo sa arko ng Rojas City. Madadaanan natin sa episode na ito ang Tagaytay City, Batangas, Isla ng Mindoro, patungong Aklan. Sa isang mahabang biyahe na ito ay malalaman natin ang kabuuang gastos ng ating biyahe mula sa terminal fees at pamasahe sa barko. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Hello guys, good morning. Motovlogger here. Nagbabalik, Boss Ed nga pala. So ngayon, medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkita. 1 year din yata akong natigil sa pagbablog. So yun guys, nasa Taytay tayo. So target nating puntahan ngayon ay Batangas. Pero yun nga, dahil ito'y version ng gala mode, Iloilo gala mode, so dadaan muna tayo ng Tagaytay. Itong uwian na to, hindi to kailangan na i-rush. Wala tong rush na mangyayari. Hindi kailangan i-madali. So lahat ng mga possible na dadaanan natin ay dadaanan natin, para kahit papano ma-enjoy din natin yung biyaheng to. So yun guys, gagabayan tayo ng Panginoon sa ligtas na biyahe. Medyo madilim pa sa lugar dito kasi anong oras pa lang, alas 5:49. So medyo madilim-dilim pa sa kuha ng camera natin. Itutuloy ko na lang siguro mga bandang medyo maliwanag na. Kaya kita-kits tayo guys. One eternity later. Ayan guys, nasa C6 na tayo. Medyo marami-rami ng sasakyan dito. Kasi kung madaling araw sana to, medyo maluwag. Pero okay lang, mas maganda yung maliwanag pag dumadaan dito. And guys, medyo maliwanag na. Alas 6 na ng umaga. Dito medyo traffic na. Grabe yung daanan guys. Uphill na nga. Grabe pa yung lubak. So yun guys, nandito tayo sa Lower Bikutan. Hindi ko alam kung bakit ganito, walang nagbabantay. Grabe, pasok lang ng pasok. Tapos yung main road na nabablock na. So yun guys, medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Meron tayong 1 hour and 36 minutes papunta dun sa may Tagaytay. Tawag dun, basta mayroong tawag dun. Ipapaalam ko na lang mamaya kung anong tawag dun. Basta yun yung nakapin sa map natin. Medyo matagal-tagal pa, so kailangan nating magtipid ng baterya tsaka yung memory card natin. Pero hindi naman siya delikado yung memory card natin kasi meron tayong tatlong memory card. Ganda na ng daanan dito kahit pa paano. Then guys, kita-kits na lang tayo mamaya. Grabe guys, tingnan yung truck na malaki. Ayun, sumabog yung gulong sa unahan. Parang bomba sa lakas. Nagulat ako, grabe. Ganun pala kalakas pumutok yung gulong ng malalaking truck. Yun, so natigil. Papunta tayo sukat na Alabang. Grabe, nagulat talaga ako sa putok. Parang bomba, lakas. Nandun siya sa loob ng expressway kasi. Mabuti nga walang may bumangga sa kanya. Grabe, nanginginig ako. Kaya kung malalaking sasakyan, much better talaga na mabagal lang yung takbo. Kasi once na pumutok yan, hindi mo na makokontrol yan, lalo na sa unahan pa.
Kaya may lane yan sila eh. May truck lane. Maliit na nga yung daanan, nagigit-gitan pa. Dapat ride safe lang tayo mga guys. Wala, mabagal lang talaga ako magpatakbo. Ayoko ng mga berya sa daan. Wala guys, wala yung nagbabantay. Nasa gitna tayo ng intersection, which is bawal. Kasi yun nga lang didikdikin pa kami ng jeep. Wala, ganyan talaga yan dyan. Nanakot lang yan na kunwari ipitin ka. Sige, kunwari ipitin ka para makalusot sila. Pero hindi naman yan. Pero lahat naman tayo dun walang rason eh. Kaya lang, patibayan ng loob. Nasa gitna yung e-bike eh, dapat nasa gilid lang yan kasi mabagal sila. Hello guys, nandito na tayo ngayon. We are approaching at Muntinlupa City. Meron tayong natitirang 1 hour and 10 minutes papuntang Tagaytay City. Ang gagawin natin sa Tagaytay ay magbe-breakfast lang tayo doon, then mag picture, then go ulit papuntang Batangas. Hello guys, good morning. Alas 7:57 na ng umaga. So andito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Medyo mali yung pinasok natin kanina. Hindi ako napag-video kanina nung pagliko ko dun sa may Binyan, kasi tinuturo ako ni mapa na dumaan ng Kalaex. Hindi pala nakasettings yung mapa ko na avoid tollway. Yan yung mga isa sa tandaan natin guys. Pag nagbabiyahe tayo, gumagamit tayo ng mapa. Tingnan muna natin yung settings ng Google Map natin kung naka-set up ba yun sa avoid expressway or avoid toll gate. Kasi nga kung hindi nyo i-check yung avoid tollway or toll gate, papadaanin ka nun sa SLEX or Kalaex. Yan yung isang tip guys, kasi minsan nakakalimutan yun. Dati ka nakaset up naman kasi yung mapa ko, kaya yun, nagtiwala ako kasi akala ko nakaset pa yung settings ko. Ayun, pinadaan niya akong Kalaex, sayop. Bumalik na lang ako, then enough ko yung toll gate ko na settings dito sa mapa. Ayun, tinuro niya ako dito sa Santa Rosa, Laguna. Then guys, tuloy-tuloy lang, medyo malapit-lapit na tayo, 38 minutes para dumating sa Tagaytay City. Doon tayo magbe-breakfast. Alas 8 nagbubukas sila, so tamang-tama. Dating natin doon mga 8:30. Then guys, kita-kits na lang tayo mamaya. Hindi ko alam kung saan to, pero maganda dito guys. Ayan o. Pero Santa Rosa pa rin naman yata. 5 minutes natitira, pero ang lamig na guys. Papasok sa tenga ko. Malamig yun dito kahit mainit yung panahon. Mataas na yung araw, alas 8 na kasi. Pero yung simoy ng hangin na dumadampi sa akin, yung malamig. Ganito ba talaga dito? Uy, wait lang. Doon dapat tayo dadaan. Medyo sobrang grabe guys, ganda dyan oh. Yan oh, malamig dito guys. Yan mga pinya. First time ko kasi dito guys, kaya pasensya na. Wala nito sa amin eh. Aircon, parang aircon siya eh. Saka maganda dito yung yung tanawin. Mataas na lugar na yata to. Yan guys, isa to sa mga pwede nating daanan pag uwi tayo ng probinsya.
Huwag tayo yung puro seryoso na uwi lang diretso agad. Dapat dadaan-daan din tayo sa mga magagandang tanawin para kahit papano ma-relax din tayo. Kasi kadalasan sa atin pag umuwi ng probinsya, magbabakasyon dahil stress sa work or di kaya nag-leave dahil may kailangang ayusin sa probinsya. So bigyan nyo din ng pagkakataon yung mga sarili nyo na madaanan nyo rin yung mga lugar na katulad nito. And guys, kita-kits tayo mamaya sa taas. Yan, si Tagaytay. Grabe, uphill. Di ko alam kung kakayanin ng motor natin. Kaya naman siguro. Walang ganda dun ay. Ganda ng mga bahay oh. Parang nasa ibang bansa. Grabe. Kalamig, grabe. Ayun, may Ferris wheel oh. Wait lang, may barrier. Baka mabangga tayo. Banking. May aso sa gitna. Yan ang mga bahay guys. Parang kakaiba yung mga design. Medyo luma na nga lang. Pero meron siyang unique na design eh. Parang nasa ibang bansa. Ayun Mama Mary, God bless us. Maganda dun oh. Oh nako, ang ganda dito guys. Kahit pa paano malamig. Ayan, paket na tayo. Parang ito na yata ito. Pwede na po pumasok dito. Dito po ba yun sir yung picnic grove? Opo. Sa taas po ang payment. Pwede naman yan dyan kahit sandali lang. Ganun. May mga kanyan sir, pwede kainan dyan. Yeah, Sige. sa taas sir babayaran. Sige po. Tapos yung parking 20. Magkano to? Bali kasama entrance 170 lang. Sige. Babayaran. Sige po. Thank you. Ayan guys, malaki yung Ferris wheel oh. Ayan guys, 170 daw. Wala, kailangan lang namin mag-chill kahit papaano. May zipline. Payment area. Where? Ayun, parking muna. Dito po. Sakay kayong kabayo, sir? Ha? Kabayo. Wait lang. Dungong, ganda dungong. Ano daw? Ano daw dong? Hindi po. Dadaan lang po kami. Hindi kami matagal. Yan guys, maganda dito. Siguro dito na lang kami kakain. Anong oras na ba? Alas 8:40. So mga alas 9 kakain kami, alas 10. Then diretso na tayo ng Batangas. Wow mo na dong. Ito, dadalhin natin to. Dong, dalhin natin to. Yun guys, yung nakikita natin dito, Taal Lake. Yung nakikita yung Taal Volcano. Yun guys, doon namin iniwan yung motor. Dinala na lang namin to. Kasi mahirap na eh. Payment area. Yan guys, yung mga bayaran dito starting January 1, 2023. Entrance fee 75, may dalawa kami. Then parking fee, motorcycle 20 pesos. Ang dami naming dala kasi dala kasi namin ito guys. Ito pala guys oh. Exit pass, kailangan nyo muna exit pass para mamaya paglabas.
Ayan guys, nakikita nyo. Ito, bilisan mo. Sige, una ka na. Grabe maganda dito guys. Ganito pala dito. Wait, may kukunin ako. Ang battery ng GoPro. Hintayin mo ako dito, sandali ah. One eternity later. Grabe, ang ganda dito guys. Ayun, nakikita nyo ba? Taal Volcano. So yun guys, nandito tayo ngayon sa harap na mismo ng Taal Volcano. View deck and food kayos. Grabe, ang ganda dito guys. Sarap pumunta dito, buong pamilya. Yan guys, uwi na kami, dumaan lang naman tayo. So yan guys, alas na kami, diretso na kami ng Batangas. Kumain lang kami dito. Ayan, diretso na kami ng Batangas mga guys. Ayan, may horse riding pala dito. Babalik kami dito guys. So ngayon, kain lang muna kami dun. Then babalik na lang kami next time. Set up muna natin yung camera natin papuntang Batangas. Then guys, let's go. See you Batangas. Then tatawid na tayo ng Mindoro. And guys, kita-kits na lang tayo mamaya pag malapit na tayong Batangas. Meron tayong natitirang 1 hour and 48 minutes guys. Medyo malayo yung Batangas galing dito sa Tagaytay. So 2 hours pa. Ito 2 hours pa yung babiyahin natin. So chill lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Yung oras ngayon ay alas 10:31. So possible mga 12 noon nasa Batangas na tayo. Then possible 1 or 2 makakasakay na tayo ng barko. Then hapon nasa Mindoro na tayo. Ganda ng tanawin dito guys. Ayan o, view deck, Twin Lakes. Yung daanan dito guys parang sa gilid ng lake. Viewpoint, parang lahat dito ng daanan guys, viewpoint. Tinan mo, ang ganda dun guys sa baba oh. Pinatayo na ng mga yata ng mga hotel dyan sa baba. Nandito tayo ngayon sa highway ng Tagaytay na Sugbo. Nasugbo Tagaytay Highway. So meron pa tayong natitirang 1 hour and 20 minutes papuntang Batangas Port.
1 hour later. Nasa itaas tayo ng bundok. Ayan oh, nakikita nyo ba yan oh. Ganda dito guys, promise. Lamig. Ayan. Nasa taas tayo guys. Siguro ang ganda nito sa drone. Hello guys, update. Time is 11:15 in the morning. Meron pa tayong natitirang 1 oras at 2 minuto papuntang Batangas Port. So, nandito tayo ngayon sa Jukno Highway. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin guys, pero kaya to. Enjoy lang natin. Ito na guys. Ang isa sa pinaka kinatatakutan namin kapag nagbabiyahe, ayan, tingnan yung langit. Ulap, parang uulan. Pero hindi naman siguro yan. And guys, medyo malapit na rin tayo. 43 minutes left. One eternity later. Yan guys, natatanaw ko na yung Batangas Port. Natatanaw na natin guys yung Batangas Port. Malapit na tayo. Ayun oh. So meron na tayo natitirang 9 minutes na lang. So stay tuned lang guys. Ang gagawin natin guys, pag nandito na tayo sa part na to, sa mga baguhan, paglagpas nyo ng welcome na to, yung parang arako na to, tapos kakaliwa kayo guys. Kakaliwa kayo. Huwag kayong dumiretso dun guys. Dito kayo guys sa kaliwa, yung Port of Batangas Phase 1, yun nakalagay. Tandaan nyo yun guys, huwag kayo sa kabila kasi iba yun dun. Haharangin kayo dun. Dito tayo sa Phase 1 ng Port of Batangas. Then sa mga baguhan dito, meron mga hump dito na malalaki, kaya wag masyadong mabilis dito. Ito. Ayan, maraming mga hump dito. Lalo na pag gabi, hindi mo mapapansin. Then, stay tuned lang. Ituturuan ko kayo hanggang sa pagpasok sa loob, hanggang sa pagkuha ng ticket. So, yung prefer nating kuning ticket ngayon ay Montenegro siguro. Kasi pag Montenegro, mas madali siya kumuha ng ticket kasi sa loob na mismo, sa pagpila ka na magbabayad. Sa Starlight, okay lang din naman, walang problema pag Starlight. Pero yun nga, dito ka muna dadaan sa gilid kasi andito yung ticketing office nila sa labas. Pag Montenegro naman, doon na mismo sa loob. Diretso lang kayo guys. Huwag kayong kumaliwa dyan ha, ibang lugar na yan. Diretso lang po. Tsaka mas maganda, para hindi kayo makalimot, ipin nyo yung Google Map nyo sa Port of Batangas mismo, kasi doon kayo mismo ihahatid ng mapa. Pero pagdating doon sa loob, huwag nyo gamitin yung Google Map. Magtanong na kayo kasi hindi naman tama yung minsan binibigay ng Google Map pagdating doon sa loob. Basta pag may nakita kayo mamaya na parang toll gate, yun yung papasukan nyo. And guys, subaybayan nyo lang para malaman nyo kung paano. Pag nakita nyo to yung arako na to, Port of Batangas, dahan-dahan na lang po kayo dito kasi ito na yung papasok sa mismong pier. Dyan sa kabila, kanyan dyan, pang sasakyan. Ayan, pasok kayo dito.
Then dahan-dahan lang. Ito yung port na to, yung gate 2 na to. Dito yung bayad. Nakalagay naman dyan yung non-roro tsaka yung roro. Dito tayo sa roro kasi papunta tayo ng Calapan. Magre-ready tayo ng 60 pesos for terminal fee. Sasahugan ko niyo. 65 pesos yung motor guys. Dito tayo magbabayad sa, may nakasulat dito na please pay here. So ayan, pagdating dito kanan kayo guys. Dire-diretso nyo na lang to hanggang sa makita nyo yung marshalling area. Yung marshalling area, dyan tayo papasok. Doon sa may guard mismo. Huwag kayong kumanan doon kasi yan yung mga papuntang barko na. Dito tayo. Wait kayo na inspect muna ng security guard hanggang ituro sa inyo kung saan kayong rampa dadaan. Calapan bossing. Saan rampa dyan? Sige. So ayan, Montenegro tayo guys. Doon natin to. Ganda yung Hilux na to. Dito naman guys, ito yung pila ng Montenegro. So dito na rin kayo sisingilin kung magkano yung bayad ng nakamotor. Ito yung mas madali sa Montenegro kasi dito na rin kayo sisingilin ng mismong nagsisingil nila. So yan guys, update. Ito yung binayaran namin dun sa may terminal fee. So 65 ang motorcycle. Wala nang bayad yung driver, pero yung angkas, yung OBR natin ay may bayad na 30 pesos. Ayan o. Bali worth 95 pesos pag may OBR ka. Ayan guys. Antay-antay na lang tayo na singilin dito ng collector ng Montenegro. One eternity later. Walang barya. Ay, na rin nakipigit. 5, 10, 15, 20. Ay, ito na rin sasakyan namin. Ito, 25. 377. So yan guys, 1,825. Oh, kapti oh. Ayan guys, update 1,825 kasama na yung OBR, kasama motor. Salamat po. Bante po kayo. Okay na. Sige po. So yan guys, 1,825 yung pamasahe yan. Papasok na tayo ng Montenegro. Katabi ko lang. Pag ganito.
Hindi na ililak na. Yan guys, 1:13. Nakapasok agad tayo ng barko. Mga 30 minutes na antay. Kasi dumaong pa yung Montenegro. At ang bag natin, dadalhin natin to sa taas kasi may andito yung mga gamit natin. Kaya kung gusto nyo magbiyahe guys na may top box kayo, napaka-essential ng bag na to, yung Immortal brand. Kaya akit na tayo sa taas. Yan guys, nakaakit na tayo. Yup, medyo maliit lang. Ito sa kanan. 1 eternity later. Alas 4 G's ng hapon. So balak pa namin siya ng dumaan ng Tamaraw Falls. Pero yun nga, hapon na. Not sure kung didiretso kami ng Rojas. Mamaya malalaman yan kung ano yung plano. Kaya ito yung motor. Ganyan lang kadali guys. Nabili kong bag na Immortal, top box bag. Ang gagawin, ito lang. Yan. Purpose nito para wala kang bag sa likod. Kasi dagdag stress yun sa katawan. Dagdag pagod yun. Pero pag yung top box mo, lalagyan mo lang ng top box pag sa taas katulad nito. 1 eternity later. Lumabas na kami ng Montenegro Lines. So napagplanuhan namin ng misis ko ay didiretso na lang kami ng Rojas, Mindoro, para bukas maaga pa makasakay na kami ng barko papuntang Katiklan. Balak namin kasi dapat mag-hotel na lang sana kami ngayon, then bukas na lang kami magtutuloy kasi plano dadaan pa sana kami ng Tamaraw Falls. Pero yun nga, baka gabihin kami ulit sa Katiklan bukas. Siguro yung Tamaraw Falls na yan dito sa Mindoro, pagbalik na lang. Kaya yung ngayon, dediretso na lang kami ngayon ng Rojas, Mindoro. So yun guys, kita-kits tayo mamaya pagdating dun sa may labas ng port. So ayan guys, yung panahon parang uulan. Ay nako, ito pa naman yung hindi magandang panahon para sa mga riders. Pero sana hindi tutuloy. Nandito tayo ngayon sa Calapan Port, City of Calapan na yata to. Ito, nandito kami ngayon sa City of Calapan, Mindoro. Hello guys, update. Nandito na kami ngayon sa Rojas, Mindoro. Rojas Port, Dangay Port. Hindi ako nakapag-video kanina dun sa may kalagitnaan kasi inabutan kami ng malakas na ulan. Oras alas 10:30 ng gabi. Ready na daw pumasok ng barko. Starlight. Grabe guys, sobrang lakas ng alon yata. Tsaka lamig. Muulan kasi. Pero okay lang. Saan po yun, Bot Cruiser? Starlight. Sige po. Ayan, papasok na kami guys. Grabe yung lamig, tsaka maalon. Grabe yung lakas ng alon. Takot naman. Saan boss?
guys, nakapasok na kami alas 10:30 ng gabi. So siguro possible mga 11:30 alis or 10 or 11 or 11:30 possible alis yung barko. So expect natin mga 5 hours. Ay, mga 4 to 5 andun na tayo sa Katiklan. So mas maganda yun kasi nga umaga yung biyahe natin. One eternity later. Good morning. Nasa Katiklan na kami. Ang oras ay alas 3:30 ng umaga. Umabot ng 4 to 5 hours yung biyahe galing Rojas, Mindoro hanggang Katiklan. So yun guys, mag-ayos muna kami ng motor, then lalabas na. Yung gastos naman pala guys dito sa pagtawid sa Mindoro to Katiklan ay 3,815 plus yung 15 pesos na terminal fee, then aras 3 na 65 pesos. Yan lang naman lahat na. Lalagay ko na lang dyan sa screen yung total na amount ng pamasahe para may idea din kayo. Yan guys, lalabas na kami. Oras ay mag-alas 4 ng umaga. So tamang tama yung biyahe papuntang sa amin. Sana hindi tayo ulanin kasi ang hirap ng biyahe pag umuulan. Yan guys, lalabas na kami. Uling biyahe ng barko. Yan guys, ganun lang naman kadali pag nagbabiyahe ng barko na gamit yung motor. Lagay samahan nyo ako hanggang dun sa amin. 1 hour later. Ito yung mga pinabalik-balikan at inaasam ng mga taga-probinsya. Yung tahimik at maaliwalas na umaga. Tara. Hello guys, good morning. Alas 6 na ng umaga. Grabe, sarap. Ito yung mga panahon, oras na sarap mag-ride. Kasi napakaaliwalas ng umaga. Walang init, malamig, basta parang nakakatanggal stress. Yung nakikita mo yung kalsada na sobrang luwag, walang traffic, tapos green yung mga nasa paligid. Ito yung isa sa gamot sa stress, sa mga problema na iniisip ng tao, mga obligasyon sa araw-araw. Kaya minsan hindi kailangan na magpahinga, hindi kailangan matulog para matanggal yung mga problema, matanggal yung mga stress, mga bad vibes, kundi mag-unwind sa mga ganitong lugar. Kahit pagod yung katawan mo, kung yung mga nakikita mo ay ganito, hindi, baliwala yung pagod eh. Kaya deserve natin lahat ipagpahinga ang utak, kasi ang utak napapagod dyan. Tsaka hindi natin masisisi yung mga riders na gumagala ng malayo, naglo-long ride. Ito kasi yung solusyon sa mga problema. Huwag mo lang ubusuhin. Dati guys, nung dumadaan ako dito ng mga nakaraang buwan, hindi ganito yung daanan eh. Straight lang to na 2 lane, ngayon ginawa ng 4. Pero shortcut lang yata to eh. Hindi naman to siya yung tipong main road talaga, pero ginawa nilang 4 lane. Possible gagawin ng main road to. Bypass road kasi to eh. Pero grabe, ang ganda na dito kasi ang laki ng kalsada
pag natapos na yan, na pwede nang daanan yan, maganda na dito. Tsaka kahit na hindi naman gaano maraming sasakyan na dumadaan dito, pero ginawa pa rin lang 4 lane, kaya good sa tagapagpamahala ng lugar na to. Wow. Yan guys, andito tayo ngayon sa Kalibo, yung pinakamahabang tulay dito. Nung nakaraan dito kami nag picture. Ayan guys, nakikita nyo, aganda, lawak ng ilog dito eh. Parang yung tulay dito tsaka ilog, parang may ako dito, may naaalala na kasing ganda din ito doon sa Tarlac saka sa Pampanga, yung Mount Pinatubo na ilog na galing sa Mount Pinatubo. Laki din ng ilog na yun eh, parang katulad nito. Ang haba ng ilog. Ganda siguro sa drone ito. Kalibo. Welcome Kalibo. Thank you for coming. Meron pa tayong natitirang 22 minutes and 2 hours. Malayo-layo pong biyahe ito. Malamig. Lamig ng panahon. Dito sa may Banga, Diversion Road, Banga Aklan, meron kaming nakita dito na masarap yung bulalo. Balikan namin. Nakakain na kasi kami dito dito sa may malapit sa Mirola Hardware Incorporated. Ito guys, yung Diversion Resto Bar. Sarap yung bulalo nito guys, kaya binalikan namin ngayon. Hindi ko alam kung bukas na. Yan guys, kung dadaan kayo dito sa Banga Diversion Road, daanan nyo to. Sarap yung bulalo dito. Meron na po ma'am? Magkano bulalo? May kanin na yun, wala pa? Sige. Bulalo, tsaka ano yung barbakwa? Mga ganitong kaaga guys, bulalo yung available. May mga water lily pa oh. Ano pa? Mascaraan. Okay, matry ka na ton. Baboy yun, baboy. Baka. Baka. Ay, ano, bulalo lang? Good for 2 na yun. Sige, bulalo na lang. Oo. Yan guys, pag umaga, bulalo yung available dito. Pero yung minsan siguro meron man. Lalaking tilapia guys oh. Nung nakaraan kasi malalim yan dito. Yan guys, kain muna kami. Mag-antay muna kami ng bulalo sa umagang bulalo sa umaga. Kasi medyo gutom na rin eh. Ano, kamusta ang biyahe? Okay ka lang? Yan guys, mamaya balikan ko na lang kayo ulit. Tapos lang namin mag-almusal. Diversion Resto Bar, ayan yung pangalan nyo. Diversion Road, Tabayan, Banga Aklan. Yan yung kahit umaga ka guys dumaan dito, may bulalo sila. Yung binili nga namin pala, isang serve ng bulalo 350, good for 2 person na. Then itik tsaka kanin. Tuloy yung biyahe.
Hello guys, malapit na tayo. 8:37 AM. So expect natin mga 9:30 to 10. Andun na tayo sa Pilar Capiz. Tumigil kami guys dito banda kasi parang akala namin uulan pero hindi naman natuloy. Ayan, nakikita nyo yan. Welcome to Roxas City. So pumapasok na tayo sa arko ng Roxas City. Roxas City kasi 45 to 47 kilometers from Roxas City to Pilar Capiz. So siguro hindi na tayo magpapahinga, dire-diretso na to para tulog na lang tayo mamaya. Hey guys, One eternity later. nandito tayo guys sa Crossing Lanot. Welcome to Crossing Lanot. Sa mga taga Capiz, alam yung lugar na to. Kasi ito yung pag kumaliwa ka, papunta na ng Roxas City. Pag kumanan, papunta na yan ng sa amin, Pilar. Yung pabalik nito, ito yung papuntang Katiklan. Ito, papunta na ng Pilar to. Pero pag dinediretso natin to, papunta na ng Iloilo. Itong ADV na to guys, ito yung 150 na version. Walang kupas guys sa pagbabalik-balik ng probinsya to. Proven and tested na to guys. Nakasama ko lagi umuwi ng probinsya pabalik ng Maynila. Ang dami ng beses. Pero wala, ganun pa rin yung performance niya. Kaya hindi man tayo endorser sa motor na to. Kung gusto nyong kumuha ng motor pang long ride, isa to sa pagpilian nyo. Although marami namang mga brand na maganda, pero isa to sa ilagay nyo sa option nyo. ADV, kaso wala na pala yung 150, pero same lang naman yata ng comfortability level yung 160 tsaka 150. Ayan o, kasalubong ko. Diba hindi na mamansin. Dati kasi guys, yung mga time na ADV 150 pa lang lahat, pag nagkakasalubungan yan, nagbabatian yan sa pamamagitan ng busina. Pero ngayon nung lumabas na yung 160, wala, parang na puro na mga snubber. Hindi ko lang alam, pero dumadami na sila pero it's okay lang yan, ganun talaga. Maintain lang yung takbo, huwag maghabulan sa mga madadaanan na mga racer. Huwag magkipaghabulan, maintain lang guys. Then always tandaan na dapat maliwanag yung ilaw natin, kasi lalo na bago tayo sa daanan at hindi natin na pamilyar yung lugar, may mga biglaang lubak, aso, mga tumatawid na tao. Kaya lagi tayong defensive driving, tsaka huwag tayong mabilis, sakto lang. Kasi naniniwala kasi ako sa sabihan na minsan sa sobra mong pagmamabilis, doon ka pa bumabagal. Yung sinasabi na ako'y bumabagal sa aking pagmamadali, kasi ani mo naman yung mabilis kung hindi ka makakarating, di ba? Mas maganda pa rin yung maintain lang yung takbo, huwag masyadong mabilis, at buo ka naman makakauwi. Malaki kasing posibilidad na makakaiwas ka pa sa mga instances na biglaang mga pangyayari sa kalsada pag hindi ka mabilis. So yun guys, isa pa, huwag nyong kalimutan na ang Roxas Mindoro, ang biyahe doon ng Starlight ay 2 beses lang sa isang araw. Kaya kung ano yung naabutan yung oras na mas malapit, kunin nyo na agad yun, huwag nyo nang palipasin. Kasi once na lumipas yun, another day ulit ka na makakasakay. Maliban na lang kung may masasakyan kang ibang barko
katulad ng Orange Navigation tsaka Montenegro. Fast cut, mapupunta pa kayo sa Bulalakaw kasi yung fast cut andun yun sa Bulalakaw. Yan yung mga option. May 4 tayong option na barko, which is yun yung Starlight, Montenegro, Orange Navigation at Fast Cut. Kaso yung Fast Cut nga lang wala yun sa Dangay Port, andun yun sa Bulalakaw Port. Hello guys, update alas 9, nasa Hipuna na tayo. Medyo malapit-lapit na. We are approaching now at President Rojas Capiz. Lutod-lutod kung tawagin dito sa amin. Agtalin Shrine, yung mayroong isa sa pinakamalaking Mama Mary dito sa taas ng bundok. Na-feature na to guys ni Corina Sanchez sa Rated K. Hindi ko lang sure kung sa Jessica Soho na-feature na to. Yun guys, kung nakikita nyo, i-zoom ko na lang yan. Ayun, nasa taas ng bundok. Maraming bagyo na yan guys yung dumaan dyan, pero hindi yan na tumba o anong nangyari. Tinamaan yan ng Yolanda, pero wala. Dito yan, pag aakyat ka doon dyan pwedeng dumaan. Pag tao lang, aakyat ka ng hagdanan. Sige. One eternity later. Pilar Capiz, ito na yung bayan namin. Ihatid ko kayo hanggang sa barangay namin, San Pedro, Pilar Capiz. Ayan, Cataw Falls, meron yan dyang may talon. Ito yung munting bayan namin. Ito yung daanan papasok. Ayan, papasok sa bayan ng Pilar Capiz. Kuan yan, baywalk. May baywalk sa gilid ng dagat yung bayan na yan. Thank you for your cooperation. Stay tuned lang guys sa channel natin. Gagawa tayo ng marami pang video, marami pang content. Ito guys, papasok na ng San Pedro Pilar Capiz to. Ito na yung sa amin. Ayan guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Te. Mamaya. Ito na yung papasok sa amin. Sige guys, kita-kits na lang tayo. Edit ko muna to. Salamat.